Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 5, Quarter 4, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa Akdang Naratibo, Kwentong Katatakutan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una at ikalawang araw. Nauunawaan ang tekstong naratibo, kwentong katatakutan. B. Naibibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga pangyayari. Naiuugnay ang mga pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Nagagamit ang mga salitang may formal na definisyon sa pagbuo ng pangungusap. Ikatlo at ikaapat na araw. Nagagamit ang angkop na salita sa pagpapahayag ayon sa kahulugan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. B. Focus ng pandiwa, ganapan o locative. Ikalimang araw, nakabubuo ng pahayag sa tekstong multimedia. Unang araw. Maikling balik-aral. Tanong mo, mukha mo. Sa bawat larawang ipapakita ng guro ay magbigay ng ilang paglalarawan ukol dito. Unang larawan. Isang nilalang na mukhang tao na nakaupo sa puno. Ipinapakita nito ang kakaibang anyo at koneksyon sa kalikasan. Pangalawang larawan, isang babae na may mahabang buhok na nakatakip sa mukha. Nagpapakita ito ng misteryo at takot. Ikatlong larawan. Isang nilalang na may pakpak at lumulutang sa hangin. Ipinapakita nito ang kapangyarihan at kababalaghan. Ikaapat na larawan. Isang taong tila nasasaktan o pinaparusahan. Ipinapakita nito ang paghihirap at matinding damdamin. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Eksenang pandamdamin. Ipahayag ang iyong damdamin sa malikhaing paraan na parang may eksena. 1. Kailan ka natatakot? Sagot, natatakot ako kapag gabi at tahimik ang paligid, lalo na kapag biglang may ingay. 2. May naranasan ka na bang nakakatakot? Sagot, oo, minsan. Akala ko may multo sa madilim na kwarto, pero anino lang pala. 3. Narinig mo na ba ang mga katawagang multo, kapre, mangkukulam, aswang at iba pa? Sagot, oo, naririnig ko ang mga ito sa kwento ng matatanda at napapaisip ako habang nakikinig. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Saliksik, sagot. Bago basahin ang kwento ng kababalaghan, alamin ang kahulugan ng mga salitang nakatala sa diksyonaryo, sa internet o sa iba pang resources. Huwag kalimutang itala kung saan kinuha ang definisyon ng salita. 1. Aswang. Internet. Isang nilalang sa kwento na kayang mag-anyo ng hayop at nananakot ng tao. 2. Kapre. Internet. Isang malaking nilalang na nakatira sa puno at naninigarilyo. 3. Mangkukulam. Internet.
Isang taong gumagamit ng mahika ayon sa mga kwento. 4. Manananggal, internet. Isang nilalang na nahahati ang katawan at lumilipad sa gabi. 5. Multo, internet. Kaluluwa ng patay na sinasabing nagpapakita sa mga tao. Kaugnay na paksa bilang isa, kwentong katatakutan. Pag-isipang mabuti ang sumusunod na tanong. Narinig mo na ba ang salitang gabi ng lagim? Sagot, oo, narinig ko na ito at ibig sabihin ay gabing puno ng takot at misteryo. Paano mo ilalarawan ang paring pugot ang ulo? Sagot, ito ay isang nakakatakot na paring walang ulo na madalas ikwento sa mga alamat. Ano ang nangyayari sa iyo kapag natatakot ka? Sagot, kapag natatakot ako, mabilis ang tibok ng puso ko at gusto kong tumabi sa iba. Basahin natin ang kwento tungkol sa Gabi ng Lagim. Isinulat ni Maria Fe G. Hicana. Sa tuwing sasapit ang gabi ay kinakabahan na kaming magkapatid dahil oras na naman para makinig kami sa paborito naming dramang panradyo na Gabi ng Lagim. Bihira pa noon ang may telebisyon kaya kapag may radyo ka na ay masaya ka na. Maraming dramang panradyo mula umaga hanggang gabi na mapapakinggan. Para rin itong telebisyon. Yun nga lang, hindi mo nakikita ang mga nagsisiganap sa radyo. Ngunit nakakapagpayaman naman ito ng iyong imahinasyon. Sa tuwing nakikinig kami ng dramang Gabi ng Lagim ay kabang-kaba kaming magkapatid, ngunit sabik na sabik naman kaming makinig. Inaantabayan namin ito gabi-gabi. Isara ninyo ang pinto at susunduin ko na ang mama ninyo, ang sabi ng aming ama. Isang gabi nang mag-overtime ang aming ina. Opo, ang sagot namin. Pagkaalis ng aming ama ay sinarado kaagad ng aking ate ang pinto at inilock. Nagsimula na kaming makinig ng drama sa radyo, ang Gabi ng Lagim. Ang dramang pinakikinggan namin ng gabing iyon ay tungkol sa paring pugot ang ulo na naglalakad tuwing gabi at kumakatok sa mga bahay-bahay. At kapag binuksan siya ay pinapatay niya ang sinumang nagbukas ng pinto. Noong panahong iyon ay iyon din ang balitang kumakalat sa aming lugar. Ang paring naglalakad na pugot ang ulo kaya labis ang takot namin habang pinakikinggan ang drama. Nagtulakbong kami ng kumot at nginig na nginig sa takot habang nakikinig sa drama. Maya-maya pa ay may narinig kaming kaluskos. Lalo kaming natakot. Halos manigas ang buo naming katawan sa nginig. Patuloy pa rin ang aming pakikinig sa drama. Halos malaglag kami sa kama sa sobrang takot namin. Ang narinig namin sa pinto. Kinalabit ko ang aking ate at binulong ko na may kumakatok sa pinto. Kinalabit niya ako at binulong sa akin na buksan ko ang pinto. Ayoko nga, ikaw na ang magbukas kasi ikaw ang unang nakarinig. Paanas ang tinig ko sa aking ate. Hala, buksan mo na sabi. Habang patuloy ang pagkatok at palakas ng palakas. Lalo akong natakot nang marinig uli sa drama ang paring pugot na ulo habang may kumakatok sa aming pinto. Tek, Pot, buksan niyo ang pinto, kanina pa kami kumakatok. Ang sigaw ng aking ama. Napabalikwas kami at dali-daling binuksan ng pinto dahil ayaw naming mapalo.
Bakit ba ang tagal ninyong buksan ng pinto? Anong ginagawa ninyo? At pawis na pawis kayo? Ang tanong ng aming papa. Narinig ng aming ina ang dramang pinakikinggan namin, ang gabi ng lagim. Kaya naman pala ang tagal ninyong buksan ng pinto dahil nakakatakot ang pinakikinggan ninyo, ano? Ang wika ng aming ina. Hindi kami nakakibo at nagkatitigan na lang kaming magkapatid. Nang matutulog na kami ay tinanong ko ang aking ina kung totoo ba ang tungkol sa paring may pugot na ulo na gumagala daw sa lugar namin. Hindi na ako nasagot ni mama dahil nakita kong nakatulog na ito. Marahil sa pagod niya sa trabaho at nag-overtime pa siya. Simula noon ay nakalimutan na naming magkapatid ang makinig ng gabi ng lagim dahil mayroon na kaming telebisyon. Pinatnubayang pagsasanay. Kwento hambing. Paghambingin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari batay sa kwentong binasa. Gawing gabay ang nasa unang kolum upang masagot ito. Unang kolum mula sa kwento, pangalawang kolum pagkakatulad, pangatlong kolum pagkakaiba. 1. Pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon. Pagkakatulad, parehong nagbibigay ng balita at aliwan. Parehong may programa at kwento. Pagkakaiba, sa radyo, pakikinig lang ang gamit. Sa telebisyon, may larawan at tunog. Pangalawa, kwento sa paring may pugot na ulo. Pagkakatulad, parehong nakakatakot ang kwento. Parehong nagbibigay ng kaba. Pagkakaiba, sa kwento, ginagamitan ng imahinasyon. Iba-iba ang paraan ng pagkukwento ng tao. Pangatlo, drama sa radyo at drama sa telebisyon. Parehong may tauhan at banghay. Parehong nakakaaliw at nagtuturo ng aral. Pagkakaiba, sa radyo, boses lang ang maririnig. Sa telebisyon, may kilos at larawan. Pang-apat, kwentong katatakutan na nabasa sa napapanood mo ngayon. Pagkakatulad, parehong nakakatakot at kapanapanabik. Parehong may misteryo. Pagkakaiba, ang nabasa ay gumagamit ng salita. Ang napapanood ay may tunog at larawan. Kwento-neksyon. Pag-uugnay ng pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Humanap ng kapareha. Basahin ang ilang pangyayari sa kwentong binasa. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. Pangyayari bilang isa. Kahit na nakakatakot ang dramang pinakikinggan namin, ay gustong-gusto naman namin itong pakinggan. Halimbawang sagot. Kahit nakakatakot ang mga kwento sa TV, pinapanood ko pa rin ito dahil nasasabik ako sa susunod na mangyayari. Minsan tinatakpan ko ang tenga ko, pero patuloy pa rin akong nakikinig. Pangyayari bilang dalawa. Nagtutulakbong kami ng kumot kapag natatakot kami habang nakikinig ng nakakatakot na drama sa radyo, kahit na pawis na kami. Sagot, kapag natatakot ako sa gabi, nagkukulong ako sa ilalim ng kumot kahit mainit. Mas kampante ako kapag may takip at may kasama akong matulog. Pangyayari bilang 3. Nanginginig ang aming katawan sa takot, ngunit patuloy pa rin kaming nakikinig ng drama. Sagot, kapag nanonood ako ng nakakatakot na palabas, nanginginig din ako sa takot. Kahit natatakot, hindi ko pa rin ini-off dahil gusto kong malaman ang susunod na mangyayari. Pangyayari bilang 4. Nakalimutan na naming ang makinig ng drama sa radyo dahil may telebisyon na kami. Sagot, hindi na ako masyadong nakikinig sa radyo dahil mas madalas akong manood ng telebisyon. Mas gusto ko ito dahil may larawan at mas malinaw ang kwento.
Ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay. A. Angkop na salita o pahayag. Basahin ang ilang bahagi ng sitwasyon mula sa kwentong binasa. Isulat ang iyong pahayag ukol dito kung ikaw ay sumasang-ayon o hindi. Isulat ang sagot sapat lang. 1. Paring pugot ang ulo na gumagala at kumakatok sa pinto. Pananaw, hindi ako sumasang-ayon dahil ito ay kwento lamang at walang patunay na totoo. 2. Gustong-gusto pa rin naming makinig sa drama sa radyo kahit na nakakatakot pa ito. Pananaw, sumasang-ayon ako dahil kahit nakakatakot, masaya at kapanapanabik itong pakinggan. 3. Nagtutulakbong kami ng kumot at nanginginig ang aming katawan sa takot sa pakikinig sa dramang panradyo na katatakutan. Sagot, sumasang-ayon ako dahil ginagawa ko rin ito kapag ako ay natatakot. 4. Kumakalat ang balita tungkol sa paring putol ang ulo at pumapatay daw siya kung sino man ang nagbubukas ng pinto. Pananaw, hindi ako sumasang-ayon dahil tsismis lang ito at walang ebidensya. 5. Nakalimutan na naming ang pakikinig ng drama sa radyo dahil may telebisyon na kami. Pananaw, sumasang-ayon ako dahil mas madalas na akong manood ng telebisyon ngayon. A. Pantomina. Batay sa kwentong binasa, gumawa ng maikling pantomina na may parehong tema sa binasang kwento. Bumuo ng 5 miyembro sa bawat pangkat. Tiyakin na ang itatanghal na pantomina ay hawig sa binasa at maging malikhain sa pagtatanghal. Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka. Rubric sa pantomina: kaangkupan, pagkamalikhain, organisasyon at kahandaan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa, focus ng pandiwa, ganapan o lokatib. Basahin ang mga pangungusap mula sa binasang teksto. 1. Pinuntahan ng paring may pugot na ulo ang bahay namin. 2. Ang pinto ay binuksan ko dahil may kumakatok. 3. Pinagtaguan namin ang ilalim ng kama sa takot. Mga salitang may salungguhit: pinuntahan, binuksan, pinagtaguan. 1. Ano ang napansin mo sa mga may salungguhit na salita? Sagot, mga pandiwa ang mga ito at nagpapakita ng ginawa. 2. Ano naman ang napansin mo sa mga paksa? Sagot, ang paksa ay lugar o bagay na pinuntahan, binuksan, o pinagtaguan. 3. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Sagot, ginamit ang panlaping an at in, an, pinag, an. 4. Anong tanong ang sinasagot sa pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Sagot, sumasagot ito sa tanong na saan o ano ang pinuntahan, binuksan, pinagtaguan. 5. Paano na iba ang focus ng pandiwang locative sa iba pang focus? Sagot, ang focus locative ay nakatuon sa lugar kung saan ginawa ang kilos. Focus ng pandiwa. Tumutukoy ito sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap. May iba't ibang focus ang pandiwa: aktor o tagaganap, layon o goal, ganapan o locative, at causative o sanhi. Focus ganapan o locative. Ang paksa ng pangungusap ay ang pinangyarihan ng kilos. Ang focus ay nasa lokasyon o lugar o ganapan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ginagamit dito ang mga panlaping an, han, pag, an, han, maan,
han, pang, an, at mapag-an. A. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang pagkaunawa mo sa focus, ganapan o locative? Sagot, ito ay focus ng pandiwa na nagpapakita ng lugar kung saan ginawa ang kilos. 2. Ano ang iba't ibang uri ng focus ng pandiwa? Sagot, focus sa tagaganap, layon, ganapan o locative, benepaktibo, at instrumental. 3. Ano ang kaibahan ng focus locative sa iba pang focus ng pandiwa? Sagot, ang focus locative ay nakatuon sa lugar, habang ang iba ay sa gumagawa, bagay o gamit. 4. Magbigay ng 5 halimbawa ng pandiwang may focus ganapan o locative. Sagot, pinuntahan, pinagtaguan, tinirhan, nilagyan, tinulugan. B. Guhitan ang focus ganapan sa bawat pangungusap at bilugan ang paksa. 1. Pinagdausan ng pulong ang plaza. 2. Ang radyo ay pinagkukuhanan namin ng drama. 3. Pinuntahan ng paring pugot ang ulo ang kapitbahay namin. 4. Ang drama sa radyo ang pinaghanguan ko ng kwento. 5. Ang pagkatok sa aming pinto ng paring pugot na ulo ang pinanggagalingan ng aming takot. Narito naman ang mga sagot. B. Magtala ng 3 sitwasyon sa tinalakay na kwento na nagpapakita ng magalang na pakikipag-usap at pakikitungo sa magulang. Sitwasyon na nagpapakita ng magalang na pakikipag-usap o pakikitungo sa magulang. Una, maayos na nagsabi ang mga bata sa kanilang magulang na makikinig muna sila ng drama sa radyo at humingi ng pahintulot. Pangalawa, sinunod ng mga bata ang payo ng kanilang magulang na huwag basta magbukas ng pinto kapag gabi. Pangatlo, nakinig ang mga bata sa paalala ng kanilang magulang at nanatili silang magkasama sa loob ng bahay. Paglalapat at pag-uugnay. A. Sumulat ng 5 pangungusap ng focus locative o ganapan gamit ang mga pandiwang nakasaad bilang gabay. 1. Pinangyarihan. Pangungusap, nagsaya kami sa parke na pinangyarihan ng picnic. 2. Pagdausan. Pangungusap, ginawa ang paligsahan sa gym na pagdausan ng event. 3. Pinagmumulan. Pangungusap, ang ilog ang pinagmumulan ng malinis na tubig. 4. Pinaglanguyan. Pangungusap, nagtanong kami sa silid-aralan na pinaglanguyan ng proyekto. 5. Pinagtapunan. Pangungusap, ang basurahan ang pinagtapunan ng mga lata. B. Paano mo ipapakita ang pagiging magalang mo sa bawat sitwasyong nakasaad? 1. Pinagalitan ka ng iyong tatay dahil lagi kang nanonood ng katatakutan. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Pagtugon, pasensya na po tatay, hindi ko na po uulitin ang panonood ng ganitong palabas. Salamat po sa paalala ninyo. 2. Katok ng katok sa pinto ang iyong nanay. Hindi mo ito mabuksan dahil sa takot sa pinanonood mo sa iyong cellphone. Nang buksan mo ang pinto ay pinagalitan ka ng iyong nanay. Ano ang isasagot mo? Pagtugon, pasensya na po nanay. Natakot lang po ako sa pinanonood ko.
kaya nahuli ang pagbukas ng pinto. Susubukan ko po na maging maingat at agad buksan ang pinto sa susunod. 3. Sa sobrang takot mo sa pinapanood ay nabasag mo ang inyong florera. Nakita ito ng inyong nanay. Paano mo ito ipapaliwanag? Pagtugon, pasensya na po nanay. Natakot po ako sa palabas kaya hindi ko sinasadya na mabasag ang florera. Tutulungan ko po kayong linisin at ayusin ito. Ika-4 na araw. Kwen wakas, pagsibol ng tugon. A. Magsaliksik ng kwentong katatakutan sa aklat o maaaring maghanap sa internet. Basahin o panoorin ito. Isulat ang buod nito sa pamamagitan ng story map. Gawing gabay ito. Mga bahagi ng kwento na inyong susundan. Tauhan, suliranin, wakas, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, at tagpuan. Narito ang halimbawang sagot. Pamagat ang White Lady. Tauhan, isang estudyante at ang White Lady. Tagpuan, sa lumang paaralan tuwing gabi. Suliranin, nakita ng estudyante ang multo ng White Lady at siya ay natakot. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nag-aral ng gabi ang estudyante sa paaralan, may nakita siyang babaeng nakaputi sa hallway. Biglang nawala ang White Lady nang siya ay sumigaw. Wakas, tumakbo ang estudyante pauwi at hindi na siya nagpaiwan sa paaralan tuwing gabi. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, magtala ng 3 pandiwa at gawin itong focus ganapan o locative. Isulat ito sa kwaderno. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Mag-aral. Pangungusap. Nag-aral ang estudyante sa paaralan na pinangyarihan ng kwento. 2. Lumakad. Pangungusap. Nilakaran ng White Lady ang hallway ng lumang paaralan. 3. Tumakbo. Pangungusap. Tinakbuhan ng estudyante ang daan palabas ng paaralan. Pagninilay sa pagkatuto. Pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. 1. Kung sinasaway ka ng iyong mga magulang, paano mo sila sinasagot? Sagot, sinasagot ko po sila ng maayos at magalang at nakikinig ako sa kanilang payo. 2. Mahilig kang maglaro sa computer na may kinalaman sa horror o katatakutan. Sinasaway ka ng tatay mo sa gawaing ito. Ititigil mo ba ito? Bakit? Sagot? Opo, ititigil ko po ito dahil ayaw kong mag-alala ang tatay ko at para sa aking ikabubuti. 3. Magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa paggalang mo sa iyong mga magulang. Humandang ibahagi ito sa klase. Sagot, isang beses po sinaway ako ng aking mga magulang dahil sa paglalaro. Sumunod po ako at tumulong sa gawaing bahay bilang paggalang sa kanila. A. Basahing mabuti ang bawat tanong. Bilugan ng titik ng tamang sagot. 1. Ang pamagat ng binasa mong kwento ay Gabi ng Lagim dahil C. Ito ang pamagat ng pinakikinggan nilang dramang panradyo tuwing gabi. 2. Bakit kinatatakutan ang paring pugot ang ulo? Sagot, C. Dahil pinapatay niya ang sinumang magbukas ng pinto sa kanya. 3.
Bakit lalong natakot ang magkapatid nang mapakinggan nila ang drama sa radyo ng Gabi ng Lagim? Sagot: A. Dahil pareho ito sa kumakalat na balita sa kanilang lugar. 4. Binuksan agad ng magkapatid ang pinto dahil D. Ayaw nilang mapalo. 5. Bakit nakalimutan na ng magkapatid na makinig ng dramang panradyo? Sagot: A. Mayroon na silang telebisyon. B. Sumulat ng 5 pangungusap na may pandiwang focus ganapan o locative. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Nilinisan ng mga bata ang silid-aralan. 2. Pinagtapunan ng basura ang basurahan. 3. Pinagdausan ng paligsahan ang covered court. 4. Pinuntahan ng pamilya ang simbahan. 5. Pinagalitan siya ng kanyang nanay sa kwarto. Pagsusulit C. ISMN. I-share mo naman. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang makapunta sa 4 ninyong kaklase upang pag-usapan kung paano ninyo ipinapakita ang paggalang sa inyong mga magulang. Bawat isa ay lilipat sa iba ninyong kaklase upang makipagpalitan ng kuro-kuro hinggil sa pagbabahagi ng sagot sa pagpapakita ng paggalang sa magulang. Sa paglipat ng bawat isa ay may 3 minuto upang magtalakay. Kailangang makabuo kayo ng 4 na kaklaseng nagbahaginan ng sagot. D. Bumuo ng pahayag sa bawat graphics na nakasaad. Magsulat ng 2 hanggang 3 pangungusap. Unang larawan, Gabi ng Lagim. Ang Gabi ng Lagim ay isang palabas sa radyo na may kwentong katatakutan. Nakakatakot ito pakinggan lalo na sa gabi. Pangalawang larawan, Shake, Rattle, and Roll Extreme. Ito ay isang pelikulang katatakutan na may iba't ibang kwento. Nakakaaliw ngunit nakakatakot panoorin. Pangatlo, Pare na Pugot ang Ulo. Ang larawan ay nagpapakita ng isang nakakatakot na nilalang. Mas lalo itong nakakatakot kapag gabi. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sa kwaderno, isulat ang aral na natutuhan sa kwento ng katatakutang binasa. Pumili ng may pinakamagandang aral na napulot at ipalahad ito sa klase. Pag-aralan ang tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!